Hello Scorpio! Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang situation mo, ang situation ng person mo, ang relationship, at sa uli kukuha ko ng additional cards. Ikaw na lang bahalang tumukoy kung nagkabaliktad ng sitwasyon. Connected ka sa person mo kaya may posibilidad na magkabaliktad. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Scorpio? Ito yung card mo para sa situation. Base sa booklet, itong card na ito, kung meron kang sitwasyon na hindi mo gusto, pwede kang tumanggi. O kaya sabihin yung opinion mo or ang nararamdaman. Gamit ang tarot cards, alamin natin kung ano ang ibig sabihin ng card na ito. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat. Kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Knight of Wands, the World, Two of Cups. Ang ilan sa inyo nasa sitwasyon na magkalayo kayo ng person mo. Kahit anong gender ito guys maybe isa sa inyo yung nasa ibang bansa. At saka ang sitwasyon nyo, ang ilan sa inyo, umaayon ka na lang sa person mo sa kung ano yung sinasabi niya. Kasi maingay siya kapag ka nagtatalo kayo. At saka ang ilan sa inyo, ang person mo may pagkamatigas ang ulo. At saka napaka-active din niya sa physical contact. At base sa cards, yan yung weakness ng person mo. At isa pa, ang ilan sa inyo, ang person mo, ayaw niya nang matanong ka. Yung gusto mo detalyado kung ano yung nangyari sa kanya or ano yung sitwasyon. Sa mga nasa relationship, kung ano yung kailangan sa relasyon, yun yung pag-usapan nyo ng person mo. At saka ang ilan sa inyo na nasa relationship, 3 cards na ito ang nagsasabi na maayos ang relationship nyo ng person mo. Ang ilan naman sa inyo nagkaroon ng pagkakamali ang person mo sa nakaraan, pero binabago niya na ito. Ang ilan sa inyo ay naging healthy at balanse na ang relasyon. At saka single ka man or nasa relationship, ay may blessings na darating sa iyo. Ang ilan naman sa inyo, yung potential person mo para sa mga single, makikilala mo sa ibang lugar. At base na rin sa mga cards, katrabaho mo, yung potential person. At saka ang ilang single, kahit busy ka, nababalanse mo yung sitwasyon mo sa karir mo at saka sa love life. Alamin naman natin ang angel number mo. Affirm, whatever you are going through, remember God is in control. At saka ang ilang single, maraming nagkakagusto sa iyo pero makakapili ka na soon. Kaya ko sinabing soon, kasi hindi mo pa matansya kung kailan mo sasabihin kung sino sa kanila yung pinili mo. Alamin natin kung ano ang situation ng person mo. Ang bilis naman niya ipakita. Universal Mother. Ang advice ng card na ito, imbis na masyado mong bigyang pansin yung negatibo, ay mas bigyan mong importansya yung pagiging understanding, at yung maintindihan mo din kung ano yung sitwasyon ng kapwa mo or feelings.
Ihabol ko lang para sa mga single, ang ilan sa inyo nagkaroon ng maiksing relasyon. Kasi ang akala mo friendly lang talaga yung person or maharot lang siya sa iyo. Ganun lang talaga yung ugali niya. Pero hindi, naghahanap talaga yung potential person ng seryoso na relasyon. At kinikilala ka niya. Kumbaga yung naging kaugnayan mo dun sa person, yung connection mo sa kanya ay parang MU kayo. Four of Wands, Page of Wands, at the Hierophant. Sa situation ng person mo, marami siyang pinapangarap sa relasyon, sa personal niyang buhay. At saka sa mga cards, pinapakita na yung person mo, kasi card niya ito may pagkapareho kayo ng gusto. Halimbawa, yung gumala o kaya mag-travel, magkasundo kayo. At saka nakadalawang cards na rin sa situation ng person mo, gusto niya yung sagrado na relasyon. At saka sa situation ng person mo, hindi siya nag-iisip ng para sa sarili lang. Single ka man or nasa relationship, may magandang kalooban yung potential person or person mo. Yun bang marunong siyang umunawa at saka tumulong. Sa mga single, ang ilan sa inyo, ang relasyon na gusto mo ay yung companionship. Ang ilang single naman, magkakaroon ka ng bagong karelasyon. At yung person na makikilala mo ay ready na para mag-commit. Kasi itong tatlong cards na to ay very positive, lalo na sa relasyon or connection na may magandang resulta. Payapa at happy na bagong simula. At saka tatlong cards ito ang nagsasabi na sa relationship o kaya sa mga single, magkasundo kayo ng person mo. Pero napansin ko lang guys na bago ka pa mapansin ng person mo, ikaw na yung unang nakapansin sa kanya. Dahil sa connection. 888. Love cures people, both the one who give it and the one who receive it. Alam nyo guys, nakaamoy ako ng fireworks. Pero sa mga cards mo wala namang delikado. Ang hahanapin naman nating card ay para sa relationship. Itong card mo na ito ay afterlife. Ang ibig sabihin nito ay bagong simula. Kumbaga, may sitwasyon na magkakaroon ng pagbabago para masimulan mo ng positibo ang buhay mo. Maganda naman karamihan ng cards mo Maybe ang ilan sa inyo meron kang worries na masyado mo talagang iniisip or dinidibdib. Ewan ko kung nasabi ko na ito sa inyo guys para sa mga single. Meron kang kakilala na nagkakagusto sa iyo. Mag-ready ka kasi yung friendship nyo na relasyon makatotohanan na, kumbaga magiging couple kayo. 9 of Swords, 6 of Cups, at the Moon. Sa businessman or career, meron kang kakompetisyon. At syempre, may mga pag-atake yan na mabibigla ka. Kaya ang advice ng mga cards, kesa sa mag-worry, ay maging ready at saka mag-concentrate. At saka kahit ganyan yung mangyaring sitwasyon, makakakuha ka pa rin ng suporta mula sa kaibigan o pamilya. At itong tatlong cards na ito ang nagsasabi na kung ano man ang problema mo sa career, business, financial at health ay may solusyon. Kailangan mo lang i-control yung behavior mo at saka yung sumunod ka sa opinion ng iba at saka pinaka-importante ay dasal.
Kasi may mga cards ka na patungkol sa simbahan at saka relihiyon. Single ka man or nasa relationship, nakadalawang cards ka na ang ilan sa inyo babalik yung past person or yung person na may hindi magandang image sa iyo. At hindi mo pa rin maialis sa isip mo at saka puso mo yung pagdududa sa past person. Kung bakit siya nagbalik na hindi mo naman siya hinahanap or kailangan. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, hindi open ang person mo sa kung ano yung nararamdaman niya. Pero open siya na magkaroon ng katahimikan ang relasyon nyo. Pero hindi mo pa rin talaga maiwasan na magduda sa person mo. Ang ilan sa inyo hindi ka na makatulog sa kakaisip mo na baka may gawin na naman siyang hindi maganda or meron siyang kaduda-dudang ginagawa. At para naman sa ilang single, yung potential person na nakilala mo, hindi lahat sasabihin niya sa iyo. Meron siyang sekreto na malalaman mo. Kinukutuban ka na kahit hindi kayo magkarelasyon ay hindi siya tapat sa iyo. At saka single ka man or nasa relationship, patuloy mo pa rin pinapakisamahan yung person kahit na may pagdududa. Ito yung angel number para sa relationship mo. 444. The universe wants you to be happy, so it is going to send you a miracle. Type 444 if you're ready. Alamin naman natin yung additional cards. Ang ilan sa inyo ay malakas yung kutob mo nakadalawang cards ka na. Pwedeng sa pakiramdam o kaya sa panaginip mo malaman na merong something. Three of Cups in reverse. Ang lakas naman ng kutob mo kasi ang ilan sa inyo merong ang third party ang relasyon. Sa bagay, sa situation mo, pinakita na yung person mo ayaw niya nang nagtatanong ka. Pero mukhang kilala mo yung third person, akala mo kaibigan pero hindi. Yung dasal na sinasabi ko kanina, hint na yun sa iyo kasi magiging kalma na yung bagyong problemang dumating sa iyo. At saka ipinakita nga yung card mo na afterlife, na may ending pero may new beginning. Ay teka, di ba nakaamoy ako kanina ng fireworks? Ito yun, no? 9 of Cups. Na ang ibig sabihin, magkakaroon ng katuparan yung mga pangarap mo. At saka nakaapat na cards ka na rin na magkakaroon ng solutions ang problems mo. At naka-6 na cards ka na para sa tagumpay at success.